Hindi ko kayo ini-snap, kaya lang para hindi sayang oras ko. Sige. So, magandang umaga po, sir. Hindi mo maupo ka. Saan gusto mo upo? Gusto mo dito. Tanggalin mo to. Ibaba mo muna to. Kasi ito mamaya, magli-lecture ako ng mga yung mga scholar ng Pampanga, Bulacan, na yung dapat nilang binabasa. So, mga taga Holy Angels, kaya may ganyan-ganyan. O, anong magagawa ko para sa inyo? Ayun po, sir. Kasi po may, ano po kami, isa po sa kailangan namin Magpakilala muna kayo bago ko kayo kausapin. Ayun po. Ako po si Joyce. Ako po si Daniel. O, ano mga course niyo? Non-major po ako sa Ako po public ad. Ako po si Denise Villanueva. Yung course ko po, BS Biology. Ang ibig sabihin, tatanungin niyo ako as a writer. Opo. Hindi naman kayo nagpapasa dahil yung mga courses niyo ay it is bad, no? I mean, sorry, nagbabasa kayo, kaya lang ang binabasa niyo si Bago. Tsaka sino pa ba binabasa? No high school po. No high school po yung mga works po ninyo, binabasa po namin. Sige, bulahan tayo para. Anyway, pwede na yun. Ako si John, artist. Na ayaw ng tao na ako'y artist. Dinefine na ako ng tao, ng lipunan bilang writer. And by that, gusto lang ng mga tao, author ako ng Utos ng Hari at saka Tutubi. As though yun lang yung naisulat ko. Nakakasulat na ako ng 10 libro. Pero ang gusto lang ng tao, yun, o etsapera. Pero ang totoo, elementary pa lang ako. Ito na yung ginagawa ko. Yung Mag-drawing. Nung elementary ako, lagi akong panlaban ng eskwelahan sa mga art competition. Nananalo naman yung iba. Pero ayaw ng tao yun eh. Kaya malupit, no? So, yan. Inabutan niyo ako na ito ang aking ginagawa. Ayan, oh. Yan ay mga 80% na tapos, 70-80%. Kaya ako nagkaganito. Ang totoo, gusto ko magkulay. Wala akong space. Pag dito, lalong gugulo. Nakakahiya rito sa akin kulay. Huwag niyong kukulayan. Huwag niyong i-shoot yung kalat. Opo. Ito ang aking presyo ng inflation. Tinatanong na isip ko, bakit yung inflation lalaki, ba't hindi pwede babae? Diba? Ito naman yung aking, yan ay Asian art, Eastern art, na tinong-temporize from inventory. So, yung nasa likod nyo na yun, yan ay Karamoan. Karamoan ba yung Camarines Sur? So, ang estilo na yan ay pen and ink. Yung nando doon, ako yun. Pero hindi ako nag-drawing. Si Donato Alvarez, isang artist, poet. O yan, kilala niyo na ako. Opo. So, ano pa ang inyong problema? Ayun po, ang tatanong po sana namin kung kailan po at paano kayo nagsimulang or nahilig magsulat ng mga kwento. Actually, hindi ko binalak maging kwentista. Hindi ko nga alam na marunong ako magsulat. Wala akong balak maging kwentista. Lagi-lagi akong sinasabi, kung hindi nag-declare yung martial law, siguro abogado ako. Kasi yun yung kursong pinakukuha sa akin. Nabubuisit lang ako. Imagine, 1 year na, yung buong Pilipinas may mga klase na ito, yung UP sarado pa. So nakakabuisit, no? Plus, si kagagawa ni Fanny Garcia yun, sabi niya, June, deadline ng Palangka sa Makalawa. Tapos, yung prize money,
gumawa ako ng kwento. Hindi ko nga alam spelling ng Pilipino. Hindi nga ako marunong mag-Pilipino. Nanalo. Tapos mula nun lahat ng isusulat ko, nanalo. Modesty aside, sa 10 librong na isulat ko, isa lang walang award yun. So, yung dumami na ako ng dumami ng palangka sa short story, sa tula, sa essay, sa nobela, pati pelikula na gawin ko, nanalo. So, bigla naging writer ako. Tapos, nung 1986, ayoko na talaga na hindi yun ang buhay na gusto ko. Nagtago ako. Actually, nag-umpisa ako magtago 82 hanggang 86. Napipeste ko yun sa mga photo ops. Hindi ko maintindihan na ako mini-make-upan. Tapos may mga lights. Kasi lang yung lalabas ka sa mga magazine. Napipikon ako. So, nagtago ako. Ginawa ko lang ako ng tagpilan. Nung bumalik ako, nag-show ako. So, masaya ulit ako. Tapos ayoko na sumali ng contest. Noong 1986, sumali ako ng palangka, may tatlong entries ako. Sila, essay, kwento, nanalo lahat. After which ayoko na sumali. Kaya wala akong mga awards. Ang huling sali ko yung Centennial Literary Contest. Kaya ko lang naman isinali yun kasi practically tapos na. Ang kailangan ko lang 2 chapters para siya mabuo. So sayang naman kasi napansin ko nun walang sumusulat ng historical novel. So gumawa ako. Nung ginagawa ko, ang tagal-tagal kong ginawa yun is 12 years. Kasama na rin yung research, anthropology, history. Nung matatapos na siya, biglang in-announce na merong yung centennial ng Philippine Revolution. O sinali ko. So, siyempre, mas may advantage ako. So, mga kasabay ko, kaya sila mag-uumpisa pa lang. Ako nag-i-edit. So, ano pa ang gusto niyong malaman? Kayo ba yung nagdala sa akin ng kakanin? Opo. Mga buwisit kayo. Kasi earlier on, may nagdala ng kakanin. So, 3 araw ko pinapakain sa lahat ng bisita. Tapos kung binigay mo yun, wala na akong mapakain. Anyway, salamat. Ay, opo. Ay, ano po, nung nag-uumpisa pa lang po kayong magsulat, ano po ba yung mga naging motivation nyo or inspiration? Walang gano'n. Yung mga tanong nyo na yan ay modernist na itinuro sa akademya na dapat may influence ka, may inspirasyon ka. Walang gano'n. Ang kasi yung artist in general, sa composition ng utak yun eh. Parang, ito, inabutan nyo. Kailangan ko ba inspirasyon para gawin to? Araw-araw ko itong ginagawa. No? Para rin lang, kung babaligtarin ko yung tanong, yung mga empleyado ba, tatanungin mo ano motivasyon mo, ba't ka nag-i-encode? Trabaho yun eh. Sa akin, ito ay trabaho. Ito yung gusto kong gawin. Dito ako masaya. So, kulang ang buhay ko pag hindi ako magsusulat, magbabasa. O ito, araw-araw kong ginagawa yun. So, wala akong inspirasyon doon. Mas tanong doon, ba't ka nagsusulat? Meron akong gustong sabihin. May statement. Lahat naman ng tao may statement. Parang statement nyo, cute ako. Hindi, cute kayo. Para kayo sa salamin araw-araw. Parang Facebook lang yun. How are you? May problema ako. Diba? So, kailangan pa ba inspirasyon doon? Motivation doon. Ang motivation siguro, what do you do with your writing? So, depende yan kung ano yung tingin mo sa sarili mo, kung ano yung pagkaunawa mo sa lipunan mo. Kung gusto mong maging mahusay na manunulat lang,